All right, good morning. Let's go ahead and get your Bibles out and let's look at 1 Samuel chapter number 8. 1 Samuel chapter 8. Si Brother Rocky tsaka si Sister Melba and Adrian, their son, is with us. And we're very thankful you're here. Paipakilala ka namin mamaya sa morning service natin, Brother Rocky. So ngayon, we're in 1 Samuel chapter 8. At pinag-aaralan natin yung buhay ni Samuel, buhay ni Saul, and then later yung buhay ni David. Dahil yung tatlong yon ang outline ng aklat ng 1 Samuel. So yung unang 7 chapters is about Samuel, tapos yung chapter 8, aabot yan ng 16 or 17, yan ang buhay ni King Saul. Tapos i-introduce ngayon ng manunulat ni Samuel, yung si David sa last section ng book. And this chapter 8 is very, very vital kasi dito lilipat na from theocracy to monarchy. So, magiging ganon yung flow ng government ng Israel. So, just so you know, meron akong study notes for 1 Samuel chapter 3. Anybody needs chapter 3? I have study notes for chapter 4 and chapter 5. Meron akong study notes for chapter 6 and 7. Anybody needs this? And then, may kailangan? Brother Kenneth, 6 and 7. Here you go. This is 6 and 7. Tapos, I have study notes for chapter 8. You need chapter 8? Somebody needs chapter 8? Pakibigay rin kay Brother Rocky. Chapter 8. Okay? Yeah. Itong chapter 8. One for you, one for him. All right. So let's go ahead and we'll pray. And then we'll read the scriptures here. Father in heaven, we thank you, Lord, for today. We thank you, God, for how you are working in our midst and how you are interested in our lives, and not just in the life of Samuel and Saul, but you're interested in Bill and Marcia and Kenneth and Sherry. You're interested in each and every one of us. And so, Lord, I pray that as you work in the days of Samuel, you will work in our day and lead us and guide us and help us, Lord, to obey your truth and help us to be pleasing in your sight and give glory to Jesus because of the work of salvation in our hearts. Lord, help us to glorify you and live for you, especially in this day and age of confusion and injustice in governance, Lord. We trust in the Lord. We don't trust in man. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So sa 1 Samuel chapter 8, sabi ng Bible, it came to pass when Samuel was old. So you remember Eli, when he was old, his sons disobeyed the Lord. And now Samuel, when he was old, his sons disobeyed the Lord too. So warning ito sa ating mga nagbi-ministry na ingatan natin yung family natin. So your family is your first ministry. Husbands, love your wives. Wives, submit yourselves to your own husbands. Yan ang first ministry. Tapos, pag binigyan kayo ng children, you rear the children in the nurture and admonition of the Lord. By the way, Adrian, may young people sa kabila. If you want to join them, more than welcome to do that. Pero since this is your first Sunday, kung gusto mo dito lang, pwede rin. Dito, sama lang doon. Sama? Oh, sige. You're more than welcome to. Kasi, angkop yung lesson para sa mga young people sa kabila. Samahan mo lang siya doon. Sige lang, okay lang. It's good. Yes. Amen. So, anyway, So, ingatan natin yung families natin. Our family is the first ministry, and unfortunately, Samuel
had great boys named Joel, Jehovah is God, and then yung pangalawa si Abaya, my father is Jehovah. Great names, pero yung characters ng mga anak ay napakasama. And so, when he was old, when he made his sons judges over Israel, now the name of the firstborn was Joel, the name of the second Abaya. They were judges in Beersheba. So yung geography, naalala natin, nasa Shiloh sila sa northern Israel, pero yung pagja-judge ng nila Joel tsaka Abaya nasa Beersheba, nasa malayong dako sa pinaka-south ng Israel. So Shiloh, Beersheba. Okay? Pero kung nasaan tayo, geographically speaking, that's not the important thing. Kasi kung pasaway ka sa Shiloh, pasaway ka pa rin sa Beersheba. So, ang importante dito that wherever we are, we should be following and obeying the Lord. You understand that? Now, Shiloh is special because ano ang nasa Shiloh? Yung tabernacle, the place of worship. So, where is the place of worship today? Church. Where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst. That is church. Where Jesus is. That's where church is. It's not a building. It's not location, geography. It is the assembly of baptized disciples. Yon ang definition ng church. Okay? Brother Kurt, glad you made it. So look at verse number 3. Look at verse number 3. And his sons walked not in his ways. So that's unfortunate. We already looked at that last week. But turned aside. That's something we looked at last week. After lucre. Ano na naman kasi ang ibig sabihin ng lucre? Dirty money. Dirty money. So, interested ba ang Diyos kung paano tayo nabubuhay? Yes. So kung yung pera natin ang gagaling sa katiwalian at kamalian at corruption, lagot tayo sa Panginoon. You understand that? So wag niyong pagkakitaan na nagtitinda ng sigarilyo, alak, drugs. Ano pa? Sugal, yes, gambling. Okay, so these are all filthy lucre. Okay? How you acquire your resources and finances is Scripture. Lahat ng aspeto ng buhay nasa Scripture. Tayo dapat sumunod. Otherwise, yung pag-acquire natin ng pera, pwedeng maging lucre, filthy lucre. So, nadala si Abaya at saka si Joel sa filthy lucre. Now, let's go on. Verse 3, and took bribes. Ano ang bribes sa Tagalog? Suhol. So, bribes. Can you be bribed? Pwede ka bang i-bribe? Napa-bribe ka ba? Exodus chapter 23. Let's look at Exodus chapter 23. I hope you're not bribable. Sabi nila, everyone is for sale. What's your price? Nako, pag tinanong ka ni Satanas, what is your price? Sabihin mo, I am bought with the blood of the Lord Jesus Christ. Incorruptible. Nako, galing. Exodus 23 verse 8, and thou shalt take no gift. So yung gift dyan, bribe, sa Exodus 23 verse 8, and thou shalt take no gift, for the gift blindeth the wise, and perverteth the words of the righteous. So ang galing ng wisdom ng Panginoon, no? Nagko-corrupt talaga ang pera. Kaya ang bansa natin, nasa kalagayan ngayon na ganito, dahil hindi lang 1 taon, 2 taon, it's been going on for a long time. Ngayon lang na ibalita. So, maraming na buhay ang nawasak. So, tingnan mo, bakit? Because it blinds the wise and it perverts the words of the righteous. So, Deuteronomy chapter 16 verse 19. Look at Deuteronomy chapter 16 verse 19.
Deuteronomy 16:19. Bible says, "Thou shalt not wrest judgment. Thou shalt not respect persons, neither take a gift." Yan ang bribe. "For a gift doth blind the eyes of the wise and pervert the words of the righteous." So, inulit ni Moses yung sinabi niya sa Exodus. And by the way, yan ang ibig sabihin ng Deuteronomy, the second sayings of the law, the second law. Kaya parang salamin yung Deuteronomy sa Exodus kasi ikalawang pagsaysay ng batas. Yan ang ibig sabihin ng Deuteronomy. So, but he's saying here, don't wrest judgment, don't respect persons. Ganito kasi ang problema. 1,000 pesos says, hindi ako nag-violate ng traffic. 500 pesos says, wag mo na akong tikitan, okay na ako. Ngayon, yung officer naman, sige, tanggapin ko, walang problem, ganun na lang. Hello, Nay. Pasok, Nay. Brother Kenneth, pakiabot na. Okay na. Thank you. So, nadadala sa bribery. So, what's your price? How much are you, what's your, pag tinanong ka ni Devil, how much do you want? Sabi mo, anli. No. Don't pervert judgment based upon finances. Okay, so one more, Proverbs chapter 29. Look at Proverbs chapter 29. Proverbs chapter 29. And verse number 4. Proverbs 29 verse 4. "The king by judgment established the land, but he that receiveth gifts overthroweth it." So, tingnan mo yung hari, sa pamamagitan ng mahusay na pagbigay ng hustisya, ay natataguyod yung bayan. Pero sa pamamagitan ng bribery, ito ay natatabunan. Overthrow. So, tingnan mo. So, question, sa mga mambabatas natin at mga tao na nasa pwesto ng authority, kung pwede silang bayaran, nawawasak ang bayan natin. Do you understand that? So, paano nakakalabas ng bayan yung mga tao na may kaso? Nakakaalis pa rin. So, ano nangyayari? May nagbibigay, tapos inaaprubahan, tapos yun. Before you know it, wala na pala sa bansa. So, the love of money is the root of all evil. Yan ang sabi ng scripture. So anyway, pag alimbawa, ang isa sa inyo, member kayo ng church, pag na-discover ko na bribe kayo, na gumawa ng mali, may tungkulin ako, naalisin kayo sa membership. Do you understand that? Kasi, hindi yan. Sabi ni Brother Bill, Old Testament yan. What do you think? Yung bribery ay ceremonial law yan, civil law yan, or moral law? Moral yan. Kung mali yan noon, hulaan mo ngayon. Mali pa rin ngayon. If it's lucre back then, it's still lucre today. Okay? So, nagbago ba ang Diyos? So, ito yung standard Word of God. Okay? So, can we agree that if a member takes a bribe and perverts judgment, that is grounds for disqualification for church membership? Is that so? Yes. Kung hindi mo ingatan yung membership, magiging membership ng kambing. Yes. Tingnan mo. Membership ng Kambing Baptist Church. So, lucre Baptist. Bribe. Baptist bribe.
Nakarinig kayo ng Baptist bride. Ito pala, Baptist bribe. Alright, so that's verse number 3, bribes, and perverted judgment. So, dahil sa kasalanan, imbis na mag-judge sila ng matuwid, nag-judge sila ng baluktot. Perverted judgment. Go to Exodus chapter 23. Exodus 23. So, ingatan nyo yung judgment ninyo, yung pasya ninyo, yung hatol ninyo. Make sure, pag humatol kayo ayon sa salita ng Diyos, at wag sa pananaw at pagtingin at appearance ng tao. Exodus chapter 23, verse 6 and 9. Exodus 23, 6 and 9. Thou shalt not wrest the judgment of thy poor in his cause. Keep thee far from a false matter, and the innocent and the righteous slay thou not, for I will not justify the wicked. And thou shalt take no gift. Okay, so we read that already. So, wag niyong baluktutan yung hatol ng ng hustisya base sa economic status ng tao. So, may kasabihan tayo, di ba? Ang hustisya ay bulag. Tama yon, base yan sa scripture. Hindi tinitingnan ng judge, ay, tingnan mo itong tao, may kakayahan siya, may edukasyon yan. Pag siya ay mali. Kahit na anak pa yan ng president or whatever, kahit na president pa yan, kahit na king, gobernador, mayor, tingnan mo si John the Baptist. Anong sinabi niya kay Herod? Sabi niya, Herod, you are breaking the law. You cannot have your brother's wife. That's adultery. Kaninong batas yon? Batas ni Herod? Batas ng Diyos yon, di ba? Kasi ano yung will ng God para sa atin? One wife for life. That's right. One wife for life. So anyway, and so don't pervert judgment. So, ang problem talaga, tinitimbang natin yung pasya natin sa tao. Ay, mahirap yan, walang pera yan. Therefore, iyan, kulong. Ito, mambabatas ito. Naku, may kakayahan yan. No? Pag-isipan natin, linisin muna natin yung kulungan dito. Naku, ayusin muna natin to. Gandahan natin yung lalagyan niya. Tapos, months later, baka makulong. So, is that perversion of judgment? Ako, matagal na ako nagpipreach dito sa Taguig City Jail. Diyan sa tuktukan dito. I'm preaching in there. Ako nagpipreach ako 20 minutes. Hanggang 20 minutes lang ako kasi hindi ko kayang mag-stay. Pero, dapat kung ano ang tama sa kanila, tama sa lahat. Hindi pwede yung, magpabango tayo dito, mag-ayos tayo, magligpit tayo. Tingnan mo yung kulungan nila, ang gaganda. Paano naman sila dito? Hindi, wala naman silang kakayahan, wala naman silang pera. Kaya dyan na lang kayo sa sulok. What kind of judgment is that? So, Brother Bill, ganyan talaga sa Pilipinas. No, ganyan din sa USA. Ganyan din sa USA kasi ang puso ng tao, kahit saan ka man sa geography, Beersheba or Shiloh, kapag talagang salungat ka sa Diyos, kahit saan ka ilagay, salungat ka talaga sa Diyos. Do you understand that? So, they perverted judgment. So, tingnan mo yung mga kaso ng mga anak ni Samuel. Ito yung mga bagay na ginawa nila kung bakit hindi sila qualified na maging judge. They weren't qualified to be a judge. They perverted judgment. Verse number 4. Then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah, and said unto him, Behold, thou art old, thy sons walk not in thy ways. Now, make us a king. Now, tingnan mo yung verse 6. Give us a king. Tingnan mo yung verse number 10. The people asked him of a king.
Tingnan mo yung verse number 19. We will have a king. Verse number 20. That our king may judge us. So talagang, give us a king. We want a king. So, ano ang sistema ng governance under Samuel? Anong tawag natin doon? Theocracy. Kaya theocracy, ang Diyos ang pumipili ng leader para siya ang mga siwa sa lipunan. Hindi siya hari, siya ay hatol. Judge. Theocracy. Ngayon, yung mga elders, yung mga leaders ng Israel, ano ang hinahanap nila? King. Monarchy. Is that correct? Monarchy. So, lumilipat na from theocracy to monarchy. Now, hulaan nyo anong sistema ang mas maganda? Theocracy or monarchy? Mas maganda ang theocracy. Bakit mas maganda ang theocracy? Why is theocracy better than monarchy? Why is theocracy better than monarchy? Because God's word is the rule. Yun. Kasi ang nagpipili dyan ang Diyos. Yung sistema ng Diyos, mas maganda kaysa sa sistema ng tao. Saan nakita ng mga elders ng Israel na meron palang monarchy? Tingnan mo yung verse number 5. And they said unto him, Behold, thou art old, thy sons walk not in thy ways. Now, make us a king to judge us like all the nations. Gaya ng iba. Tingnan mo. Kapag ang tao, ang standard nila, yung kapitbahay, o yung katulad doon, ano dapat yung standard natin? Word of God. Dapat theocratic tayo. Now, sa lipunan natin, hindi natin mapapalitan ito. Hindi tayo tinawag ng Diyos na mag-nation build, Tinawag tayo ng Diyos na mag-disciple. Yan ang utos sa atin ng Panginoon. Go and teach all nations. Yan ang natin. Yan ang mandate natin. Yan ang target natin. Ngayon, yung mga tinuturoan natin, dapat masave, magbago, at yung kanilang salvation magdudulot ng pagbabago sa buhay, at yung buhay nila magbabago ng lipunan. Ganon ang pattern ng Panginoon. Hindi yung tatakbo ko bilang mayor, tapos sasabihin ko sa mga pasaway, huwag kayong manigarilyo, kukulong ko kayong lahat, magbayad kayo ng buwis, and pag sumalungat kayo sa akin, ikukulong ko kayo, yung gano'n. Hindi yan ang... Yan ang problema ng Catholic Church at ng Protestant churches ng mga Reformation era. Yan ang problema ng Muslim and Islam. Dinadala nila yung theology nila sa politics. Hinahalo yan. Ngayon, sasamba ka kay Allah? Hindi, pagutan ko yung ulo mo. Yan. Talagang magbabago ba yung lipunan? Parang yata. No. Now, I'm just saying, sa Bible, kailangan matuto yung tao ng Word of God, kailangan ma-save sila muna. Pag na-save ang tao, ang Holy Spirit ang kikilos sa kanyang buhay para magbago siya at magbabago rin ang kanyang tahanan, magbabago ang kanyang buhay, magbabago ang lipunan, magbabago ang lahat, basta nandyan yung Holy Spirit. Do you understand that? Okay? Now, theocratic system mas maganda kaysa sa monarchy. Monarchy, galing yan sa consensus ng tao yan. Inimbento yan ng tao. Okay? So, ano ang pagkukulang sa theocracy? So, mas maganda ang theocracy kaysa sa monarchy. Pero saan ang failure ng theocracy? Sa Diyos? Hindi, sa tao. Sino ang mga leaders na tinalaga ng Diyos? Adam. Nahusay bang humawak ng authority si Adam? Hindi. Anong ginawa ni Adam? Sinimulan niya ang pagbagsak ng lahat. Alright, sabi ni God, okay,
wawasakin ko yung mundo, magpadala ako ng, ano yung flood sa Tagalog? Baha, oo. Kahit na anong flood control ang gawin nyo. Hindi, walang ano yan, walang lunas. Worldwide baha ang pinadala ng Diyos. So, sino ang tinalaga ng Diyos na leader? Theocratic pa rin ito. Noah. Oh. How did Noah rule? Good or bad? May pagka-good, pero ano yung failure ni Noah? Alak. Yung ugali ng lumang mundo, dinala niya sa bago. So, ang failure ng theocracy, hindi si God. Ang failure ng theocracy, yung leader. So, kapanahunan ni Samuel, sino nagtalaga kay Samuel na siya ang maging judge? Si God. This is still theocratic. Kaya lang, yung mga anak ni Samuel, failed. So ngayon, yung buong bansa, yung mga leaders, the elders, pag sinabing elders, mga leaders yan, sabi ng mga leaders, Samuel, we want a king. Give us a king. Rene-reject nila yung theocratic system. Ayaw na namin sa sistema mo. Tingnan mo yung mga anak mo. Walang hustisya. So, give us a king. Ayaw na namin sa theocracy. We want monarchy. Katulad ng, tingnan mo, yung Canaan. Tingnan mo yung Amorites. Tingnan mo yung iba. Tingnan mo yung mga Palestinians, Philistines. Tingnan mo yung mga Philistines doon. Tingnan mo yung takbo nila. At least sila may king. Tayo, sino yung king natin? Wala. Now, question. Inaasahan ba ng Diyos na magkakaroon ng king ang Israel someday? Yes. Ha? Yes. Yes. Hindi naman tumututo lang Diyos sa monarchy. Kaya lang dapat theocratic monarchy. Ang Diyos ang magtatalaga ng hari. Sino ang hari na gustong italaga ng Diyos? David. Ultimately, si Jesus Christ. Magsisimula yan kay David. Pero will of God talaga, si Jesus Christ. So, question, kailan yung theocratic monarchy magiging reality? Millennium. Yes. Sa millennial kingdom pa. So, meron na bang theocratic monarchy ngayon? Wala. Anong meron ngayon? Democracy, rule ng tao. Autocracy, rule ng totalitarian. Aristocracy, rule ng mga mayayaman. And so on and so forth. May mga ibang forms. May monarchy pa ngayon, by the way. So, England still is a monarchy hanggang ngayon. So, may iba't ibang form ng government. Pero, saan sa kanila ang theocracy? Walang theocracy. God is kicked out. Kick out God from our law. Kick God out from our land. Buti lang sa Pilipinas, medyo religious ang Pilipinas. Sa USA, matagal na nilang inalis si God. Hindi pwede yung Ten Commandments dito. Hindi pwede yan. Ha? Subukan ninyo. Subukan ninyo. Mag-complain. Noise ordinance. Sabi nila, may karapatan naman kasi silang magwala dito ng ganito. Hindi. Nagkakaraoke na sila, nagmumura pa. O nagmumura. O hindi mo naman kasi pwedeng i-control yung sasabihin nila eh. May karapatan sila magmura. Okay. So tingnan mo, wala talaga sa ayos na isip ang tao. Pag sinabi naman, saan ang batas na nagsabi wag magmura? O ipakita mo ngayon yung God's law. O sa palagay mo, tatanggapin nila yung God's law? Sabi nila, let no corrupt communication proceed out of your mouth. O, meron na akong batas ni God. O, anong sasabihin nila sa'yo? Wala yan sa Republic Act. Saan yung Republic Act? Kasi sa isip ng tao, ang batas ng tao ay mas higit pa kaysa sa batas ng Diyos. Pero kung ikaw ay biblicist, kung ikaw ay talagang naniniwala sa Bible,
ang batas ng Diyos ay mas higit pa kaysa sa batas ng tao. Do you understand that? Okay? So, pero, hindi mo may expect yung unsaved na maunawaan yon. Kaya tayo na lang ang nag-uunawa sa kanila. Okay? So, witnessan na lang sila para magkaroon ng takot sa Diyos and so on and so forth. Anyway, verse number 6. But the thing displeased Samuel when they said, "Give us a king to judge us." And Samuel prayed unto the Lord. So, at least Samuel knew to pray. So, tingnan mo, may relationship talaga si Samuel sa Panginoon in prayer. Saan niya kaya natutunan mag-pray? Kay Eli? Kay Hannah. Kasi si Hannah, woman of prayer yon. So, Hannah was a prayer-filled woman, and she produced a son who learned how to pray. Amen? So, kailangan sa atin, pag may narinig tayo na displeasing, anong dapat maging reaction natin? Pray. Pray. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people, in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. No? No, Samuel, huwag kang mag-alala sa mga tao na yan. Hindi ikaw ang rineject, Samuel. Ako ang rineject nila. Kasi ayaw nila magpasakop sa akin. Ayaw nila na ako ang mamuno sa kanila. So alam ng Diyos ang kalagayan ng puso, ng likas na puso ng tao. At ito ang problema natin. Bilang mananampalataya, nung nasave tayo, yung puso natin, nagbago ba? May konting pagbabago, di ba? Siyempre, born again. O, di ba? Amen? Ikalawang pagkasilang, born again. May bago na akong katangian. May Holy Spirit na ako. Pero, meron yung puso ko, bulok pa rin. Incomplete tayo. Kailan tayo mako-complete, by the way? Kailan yung glorification natin bilang mananampalataya? Iyon! Sa rapture. So, na-rapture na ba tayo? Yung corruptible natin, naging incorruptible? Yung mortal, naging immortal? Baka immoral. Pwede pa yon, pero immortal, hindi ano. No. So, may mga pasaway ba na Kristiyano? May mga pasaway ba na mga disipulo? Meron ba o wala? Meron. Kung ang disipulo na ligtas ay pasaway sa Diyos paminsan-minsan, paano pa kaya ang mga tao na walang banal na Espiritu Santo sa kanilang puso at hindi saved? Do you understand that? Okay? So, wag tayong ma-high blood sa mga unsaved. Hindi katakataka na yung mga unsaved ay ganyan ang ugali. Ang kamangha-mangha at nagtataka talaga ako doon sa mga nagsasabing ako ay ligtas, ako ay baptist, ako ay disciple, pero pasaway ka pa rin. Yan ang ministry. Akala ko, tupa ka ng Diyos, kambing ka pala. Ba't yung ugali mo, kambing? Hindi kasi, hindi pa ako nagsusurrender talaga sa Panginoon. Yan ang problem natin. Amen? Ayaw natin na ang Diyos ang mamuno sa atin. Gusto natin salvation, gusto natin langit, pero pag yung langit ang nagsalita, ayaw natin. Ay, wag mong, Lord, binibigay ko sa iyo yung puso ko. Sabi ng Lord, thank you, kukunin ko yan. Ngayon, gawin mo ito. Ayaw ko, Lord. Ayaw ko, Lord. Di. Kumusta yung theocracy natin? And I'm just saying, this is natural. This is not even spiritual. This is exactly how people are. Kaya pag kinausap mo yung kaibigan mo, mahal mo sa buhay, tara mag-church tayo. Anong sasabihin nila? Ayaw ko magpasakop sa Diyos. I don't want to go to church.
Na yung pagpupunta sa church, nakakapagligtas ba yon? Hindi. Pero sa isip nila, ay gusto kong maligtas kaya pupunta ako sa church. Talagang ang labo ng tao, no? So they don't want God to rule over them. Now, let me ask you, ang problema ko bilang missionary, hindi yung mga tao ni Samuel, yung mga elders ng Israel na pasaway. Ang problem ko, yung kayo na nandito, na ayaw mag-surrender sa Panginoon. You understand that? Ang problema ko, ako rin. There are times na hindi ako nagsasurrender sa Panginoon. That's my problem. My problem is me. I can study the Bible and say, oh, look at those Israelites. Boy, they're so dumb. They had a theocracy and they're rejecting the theocracy. That's so dumb. Pero pag tumingin ako sa salamin, ako rin pala, reject ko sometimes yung theocracy ng salita ng Diyos sa buhay ko. Do you understand what I'm saying? Alright, so, verse number 8. According to all the works which they have done since the day that I brought them out of Egypt. Sabi ng Panginoon, tingnan mo kung gaano sila pasaway. Linabas ko na nga sila sa pang-aalipin ng Ehipto. Even unto this day, wherewith they have forsaken me and served other gods, so they do also unto thee. Now therefore hearken to their voice, howbeit yet protest solemnly unto them, and show them the manner of the king that shall reign over them. Sige lang, Samuel, ibigay mo na sa kanila yung gusto nila, pero magsalita ka, i-testify mo kung anong mangyayari sa kanila sa hari na mamumuno sa kanila. So, kinasiyahan na ng Diyos si Samuel na through prophecy na ibigay sa kanila kung anong mangyayari sa kanila. So, ngayon, verse number 10. Eto ngayon, yung maaasahan natin under monarchy. O yung maaasahan ng Israel under monarchy. Verse 10. And Samuel told all the words of the Lord unto the people that asked of him a king. So, prophetic si Samuel. Kung anong nasa salita ng Diyos, yan ang ibibigay niya sa tao. So, bilang ministers, yan ang tungkulin natin. Sunday school teachers, yan ang tungkulin natin. Kung anong nandito, yan ang ibigay natin. Preachers, kung anong nandito, yan ang ibigay natin. Wala tayong authority na tumayo sa pulpit at i-share yung isip natin, yung philosophy natin. So, ilang books ng Bible binigay sa atin ng Diyos? So, how many books of the Bible should we preach out of? Okay. So, next Sunday, hulaan nyo, anong pag-aaralan natin? 1 Samuel, anong chapter? Kung makarating tayo, kung matapos natin yung 8. It'll be 1 Samuel. Hey, Brother Bill, Christmas. It's Christmas time. Yeah, look, there are years that I will say, well, they're going to preach a Christmas message. But there will be some times that I will say, no, we have an agenda. I don't care if it's Christmas, New Year, Valentine, Halloween, ano pa yung mga ano natin, Rizal Day, and Aquino Day, and yung Bonifacio. And look, I'm not changing the what I believe God has for us to accommodate the holidays. You understand that? We have 66 books, and before I die, I'm going to preach through all the 66 books. You understand what I'm saying? Okay? Limitado yung buhay ko, ha? May expiration date ako. So, wala akong time para sa mga ano. Now, hindi ko sinasabi mali kapag, halimbawa, linagay ng Panginoon sa akin, preach on Christmas, I'll preach on it. I love Christmas. I love Christmas. I really love Christmas. Maraming biblical doctrine ang nasa Christmas. Sinalaysay ko yan last year. So, pwede niyong pakinggan yung 2 Wednesday. Matutulog ka ng maayos pag nakinig ka sa biblical doctrine na yan. Pero, I'm just saying, binigyan tayo ng 66 books. So, lahat ng yan ay dapat ipangaral. And by the way, isn't it a blessing na nako-connect natin yung mga dots? Ay,
yung palang ito, connected dito. Ay, yung palang yan, connected dito. Ay, kasi, isa lang ang manunulat ng book na yan. Sino yon? The Holy Spirit. Oh. So anyway, Samuel told all the words of the Lord. Do you have all the words? Do you have all the words of the Lord? Okay, baka yung iba, hindi I don't know. I don't know. We have all the words. Okay, amen? Kasi may preservation of the words. Okay, so saan mo matatagpuan ang words ng Panginoon ngayon? Sa Bible. Anong Bible? Ayun. Sa English, King James. Sa Tagalog, saan ang words of God in Tagalog? Wala pa rin. Sa dami ng mga preachers and teachers sa Pilipinas, kala mo magkaroon talaga tayo ng salin na angkop sa mga salita ng Diyos. Wala pa rin. Na meron akong New Testament na Tagalog na medyo malapit na sa tama. Pero inalis nila yung impyerno. Linagay nila Hades. Walang saysay yun. Hindi tayo tinawag na dalhin yung mga salita ng Greek sa Tagalog. Isalin mo yan sa Tagalog. So anong salin ng Hades? Impyerno. Kaya ilagay mo impyerno. Huwag mong lagay Hades. Tapos sasabihin mo, kasi yung Greek Hades. Tinawag tayo na magbigay ng salin. Anyway, so kahit na malapit na siya sa tama, may kulang pa rin. Mali pa rin. So, it's just amazing na kung gustuin talaga ng Pilipinas, pwede magkaroon talaga ng magandang Bible. Anyway, kasi mga missionary, ayan na ako na yan. Mga missionary, mga tamad yan. Ayaw mag-translate. Alright, I'm preaching to me now. Alright, so avoid that topic. Samuel told all the words of the Lord unto the people that asked of him a king. And he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. So, we'll continue next, we'll just continue next week, Lord willing, sa 1 Samuel chapter 8, verse 10. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa mga biblical truth na natuklasan po namin sa salita ng Diyos. Turuan niyo po kami, i-master po ang salita ng Diyos at tulungan niyo kami na ilagay sa buhay namin ang mga napapag-aralan namin upang magbigay kaluwalhatian sa inyo, Lord. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen and amen.